Maligayang pagbabalik sa Tagalog Movie Recap, isa na namang horror, adventure at zombie movie ang aking i-recap ngayon, so sit back, relax, and enjoy. Tumama ang isang zombie apocalypse sa Tokyo at isang lalaki ang tuwang-tuwa dahil hindi na niya kailangang pumasok sa trabaho. Gumawa siya ng listahan ng 100 bagay na dapat gawin bago siya maging isang zombie. Kaya naman inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel, at pindutin ang bell, at mag-iwan ng like para makatanggap ng pinakamagagandang recaps. Si Akira ay isang ambisyosong binata na kakapasok lang sa trabaho na puno ng pag-asa para sa kanyang kinabukasan. Sa kasamaang palad, hindi niya namamalayang nakakuha siya ng trabaho sa isang walang pusong kumpanya. Sa kanyang unang araw, hinilingan siyang mag-overtime buong gabi. Akala niya ay minsan lang ito mangyari ngunit di nagtagal ay napagtanto niyang pang-araw-araw na lang pala itong nangyayari. Kahit ang pag-uwi ay naging malabo dahil natutugunan na ang lahat ng kanyang mga pangunahing pangangailangan sa kumpanya, ang walang humpay na trabaho at patuloy na pang-aabuso mula sa kanyang supervisor ay unti-unting sumisira sa diwa ni Akira. Nawalan ng pag-asa at pagod, naisip pa niyang tapusin ang lahat. Ngunit may ibang plano ang tadhana para sa kanya. Isang umaga, napansin niya na ang kanyang kapitbahay ay naging isang malapelikula na zombie. Mabilis na tumakbo si Akira paakyat para lang matuklasan na lahat ng tao sa gusali niya ay naging zombie din at lahat sila ay nakasunod sa kanya. Habang tumatakbo si Akira, tinitingnan ng oras, napagtanto niya na mas nakakatakot para sa kanya ang malate sa trabaho kaysa sa mga zombie. Tumakbo siya papunta sa rooftop at umakyat sa bakod bago pa man siya maabutan ng mga zombie at pinanood ang isang nasusunog na eroplano na lumilipad sa itaas. Ang lungsod ay wasak at puno ng mga nakakatakot na eksena ng mga zombie na nilalamon ang mga tao. Tunay nang dumating ang apokalipsis, ngunit hindi natatakot si Akira. Sa katunayan, tuwang-tuwa siya. Wala nang mas nakakatakot pa sa trabaho niya pagkatapos ng lahat. Pagkatapos ng isang buong taon na walang pahinga, sa wakas ay may oras na si Akira para sa kanyang sarili. Magagawa niya ang anumang gusto niya at mas maganda pa. Ang kanyang crush sa trabaho ay nagpadala sa kanya ng text na kailangan niya raw siya. Parang dobleng biyaya, tuwang-tuwa at sabik na makita ang kanyang katrabahong babae. Gumagapang si Akira sa isang tubo ng paagusan na nangangako sa isang mag-asawang naguguluhan na magdadala siya ng mga supply para sa kanila, nakasakay sa bisikleta ng may masayang ngiti. Mabilis na narating ni Akira ang apartment building ng kanyang katrabaho kahit na may nakasunod na mga zombie. Pagpasok niya, niyakap siya ng kanyang katrabaho nang may takot at inakala ni Akira na sa wakas ay dumating na ang pag-ibig. Ngunit isang zombie sa apartment, hindi romansa, ang sanhi ng kanyang takot. Higit pa rito, ang zombie ay walang iba kundi ang kanilang boss na nagpapahiwatig na may kakaibang relasyon ang dalawa. Sinabihan ni Akira ang kanyang katrabaho na tumakas ngunit tila nasugatan ang paa nito. Upang protektahan siya, sinugod niya ang zombie nang hindi sinasadyang napunit ang peluka ng lalaki. Ginamit niya ang peluka upang harangan ang nakanganga na bibig ng zombie ngunit tumilapon siya sa kabilang panig ng silid. Nang makabangon muli, sumugod si Akira sa isang atake. Bilang isang dating manlalaro ng rugby sa kolehiyo, mayroon siyang pambihirang bilis at lakas. Gamit ang peluka, pinasuko niya ang zombie at binigyan ng kanyang katrabaho ng isang nakamamatay na pagtatapos. Gayunpaman, nang maisip ni Akira na tapos na ang panganib, nakita niya ang kanyang katrabaho na bumagsak at nagsimulang magkumbulsyon. Kinagat siya ng amo kanina at ngayon ay dahan-dahan siyang bumangon ng tuluyan. Naging zombie, sawi sa puso na makitang ganito ang kanyang crush. Sinamantala ni Akira ang pagkakataong aminin ang kanyang nararamdaman bago lumuluhang umalis sa lugar. Umuwi siya at dumaan sa mga tubo ngunit nadatnan niyang wala na ang mag-asawang naroon. Ang kanilang silid ay naiwan na magulo at tanging mga bahid ng dugo na lamang ang natitira. Tila malungkot ang kanilang kapalaran. Pag-uwi, tiningnan ni Akira ang pagkaing dinala niya para sa mag-asawa at naisip ang kanyang katrabahong naging zombie na nakaramdam ng matinding kalungkutan. Marahil ay darating din sa kanya ang kapalarang ito. Determinadong huwag magsisi bago siya maging zombie, nagpasya si Akira na tuparin ang 100 kahilingan at sinulat ang mga ito sa isang notebook, mula sa pag-amin sa kanyang crush hanggang sa pagkukulay ng kanyang buhok o pagbababad sa isang hot spring, ang bawat kahilingan ay natatanggal habang kinukumpleto niya ito. Bagamat maaaring mukhang pangkaraniwan ang mga ito para kay Akira, ang mga ito ay mga pangarap na hindi niya maabot. Kinabukasan, kumilos si Akira.
Ang una sa kanyang listahan ay ang paglilinis ng kanyang bahay, kasunod ang pagpunta sa supermarket para sa isang $0 haul. Kumuha ng pagkain na hindi niya karaniwang kinakain. Pagkatapos, pumunta siya sa pagupitan para magkulay ng buhok at sa wakas ay sumakay siya ng Harley motorcycle pauwi. Sa loob ng isang araw, natupad niya ang ilang mga kahilingan. Pero pagkatapos ng saya, nakaramdam si Akira ng kaunting kalungkutan at hiniling na sana ay may makakasama sa mga sandaling ito. Sa pagtingin sa isang larawan sa kanyang mesa, naisip niya ang kanyang kaibigan sa kolehiyo na si Kenichiro at tinawagan ito. Mabuti na lang at buhay pa si Kenichiro ngunit sa kasamaang palad ay nakulong siya sa isang hotel na napapalibutan ng mga zombie sa mga pasilyo kaya imposibleng makatakas. Agad na nangako si Akira na ililigtas siya pagkatapos ay lumabas sakay ng kanyang big bike. May mga zombie na sumusugod sa kanya, 3 pa ang kumapit sa likod ng motorsiklo. Pinagpag sila ni Akira nang may pag-agos at nagpatuloy sa pagmomotor. Sa wakas ay nakarating siya sa destinasyon ngunit mas marami pang zombie ang nakita niya. Handa na si Akira na naghagis ng Bluetooth speaker sa karamihan at nagpatugtog ng musika mula sa kanyang cellphone, na umakit sa karamihan ng mga zombie. Pagkatapos ay isinuot niya ang kanyang gamit pang kolehiyo at buong tapang na sumugod sa kabila ng maraming zombie. Ang pisikal na husay ni Akira ang nagligtas sa kanya. Sa loob, napansin ni Kenichiro ang biglaang katahimikan at naisip ang tumakas ngunit nakasalubong niya si Akira. Natuklasan sila ng mga zombie at pagkatapos ng habulan ay tumakas sila papunta sa rooftop. Doon, nagluto si Kenichiro ng masasarap na pagkain para sa kanila, isang salo-salo sa gitna ng apokalipsis, ngunit dahil puno ng mga zombie ang sentro ng lungsod, alam nilang hindi sila maaaring magtagal. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, nagpasya silang pumunta sa isang aquarium kung saan mas ligtas at maraming pagkaing dagat. Kinabukasan, umalis sila ngunit napagtanto nilang kailangan nila ng sapat na supply para sa paglalakbay. Pagbukas pa lang nila ng pinto ng isang tindahan, napansin nila ang isang bus na puno ng mga nakaligtas na napilitang huminto sa malapit. Habang nakapalibot ang mga zombie, nagsimula ang takot sa bus at nagkalat ang mga nakaligtas ngunit isa-isa silang pinabagsak ng mga zombie. Nakita ni Akira na may mga nakaligtas at sinenyasan niya silang tumakbo papunta sa kanya. Sa tulong nila, 3 nakaligtas ang nakarating sa ligtas na bahagi ng tindahan. Ngunit habang papasok na si Akira, napansin niya ang isang babaeng nakulong ng mga zombie. Kasabay ng paglapit ng mga zombie, tinawag niya ito at ni Kenichiro, at nakapasok silang lahat sa tindahan sa tamang oras. Hindi nila alam na isa sa mga nakaligtas ay nakagat ng zombie, isang security guard. Ngunit pinili niyang huwag itong ipakita. 2 babae sa grupo ang nagpasyang uminom para pakalmeyin ang kanilang mga sarili at imbitahan sina Akira at Kenichiro na sumama sa kanila. Hindi niya napigilan ang imbitasyon ng 2 magagandang flight attendant. Tuwang-tuwa si Akira dahil ang pag-inom kasama ang mga flight attendant ay nasa listahan niya ng 100 wish. Gayunpaman, ang kakulangan niya ng karanasan sa mga babae ay humantong sa kahihiyan at siya ang naging tampulan ng biro ng lahat. Sa sandali ng kanyang kahihiyan, nalaman ni Akira na si Kenichiro na pala ang naging sentro ng atensyon na nagdulot sa kanya ng inggit. Pakiramdam niya ay naiiwan siya at naging istorbo. Naiwan si Akira mag-isa habang ang iba ay nagpasyang lumipat sa ibang lugar para sa mas pribadong pag-uusap. Mabuti na lang at may isa pang babaeng si Shizuka na bumalik mula sa kanyang paglilibot at binigyan si Akira ng makakausap. Hindi tulad ng iba, mas nag-aalala siya sa kaligtasan at palaging nananatiling mapagmatsyag. Hindi inaasahang naging zombie ang security guard na nasa sahig. Mabilis na gumalaw sina Akira at Shizuka ngunit natigilan ang humahabol na zombie dahil sa ingay ni Kenichiro at ng mga flight attendant na naglalaro ng role-playing game. Habang tinutulungan ng mga flight attendant si Kenichiro sa kunwaring paglipad, lumitaw ang zombie at inatake ang isa sa kanila. Noong una, inakala nilang lasing lang ang gwardya. Hinayla nila siya palayo para lang mapagtanto na isa na siyang zombie. Inatake ang isa pang flight attendant at ang takot na si Kenichiro ay tumalikod at tumakbo. Mabilis na lumala ang sitwasyon nang ang 2 flight attendant ay naging zombie rin at wala nang mapagtataguan sa tindahan. Sa isang kritikal na sandali, nagsindi si Kenichiro ng mga paputok para ilihis ang atensyon ng mga zombie at sinamantala nilang 3 ang pagkakataon para makatakas. Nakahanap sila ng motorhome at tuluyang umalis sa lugar at nagpasyang tumungo sa aquarium. Dahil mahaba ang biyahe, nagpasya silang magsaya habang naglalakbay.
Natupad ni Akira ang ilan sa kanyang mga kahilingan tulad ng paragliding at pagbabad sa mainit na bukal. Pagkatapos ng ilang araw na paglalakbay, sa wakas ay narating nila ang aquarium at biglang sumabog ang gulong. Bumagsak ang sasakyan at nawala ng malay si Akira at nang matuklasan niyang may sadyang naglagay ng mga pako sa kalsada. Nang magising siya, nagulat siya nang makita ang kanyang dating boss na pumunta rin sa aquarium. Lumabas na ang boss ang may pananagutan sa mga nakaligtas at ginawang safe zone ang aquarium at ginawang leader ang sarili. Nakakagulat na ang sistema ng pamamahala ng lumang kumpanya ay nananatiling nasa lugar at para makakuha ng pagkain, lahat ay kailangang magtrabaho para sa kanya. Kahit sa apokalipso, hindi pa rin matatakasan ni Akira ang kanyang buhay-trabaho at sina Kenichiro at Shizuka ay parehong nagtatrabaho na. Dinala ng boss si Akira sa labas at ipinakita sa kanya ang sistema ng seguridad ng aquarium, isang kawan ng mga zombie. Dahil sa mga zombie guard na ito, walang nang ahas na sumalakay sa lugar. Pati ang mga zombie ay nagtatrabaho, bakit hindi mo gawin? Isipin ng iyong mga kasama, sabi ng boss, dahil sa masaganang supply at pangako ng kaligtasan. Atubiling tinanggap ni Akira ang kanyang kapalaran. Gayunpaman, ang katotohanan ay nagiging malupit. Nasisiyahan ang mga boss sa masaganang pagkain habang ang mga ordinaryong empleyado tulad ni Akira ay kumakain ng mga emergency food. Natagpuan din ni Akira ang kanyang sarili na sumusunod sa utos ng kanyang mga nakatataas. Hindi inaasahan, nagkaroon ng sakuna ng aksidenteng pinapasok ng isang empleyadong pabalik mula sa paghahanap ng supply ang isang zombie sa sasakyan. Pagkabukas pa lang ng pinto ng kotse, inatake ang empleyado. Ang ingay ay umakit sa mga zombie guard, at di nagtagal, isang kawan ang sumalakay sa aquarium, na ginawa itong palaruan ng mga zombie. May mga zombie pang ang nahuhulog sa tangke ng pating at kinakain ng mga pating. Sa pangunguna ni Akira, muntik nang makatakas ang mga natitirang nakaligtas mula sa atake ng mga zombie, ngunit biglang nayanig ang buong lugar. Nang magulat ang lahat sa sitwasyon, isang peteng ang biglang tumalon mula sa tubig na ikinamatay ng isang empleyado. Labis ang pagkatakot ng lahat. Hindi ito basta-bastang pating, isa itong zombie shark. Lahat ay natakot at lumingon para tumakbo. Si Shizuka lang ang tila hindi naapektuhan, itinuturo na kahit gaano pa kabangis ang isang pating, wala itong magagawa sa lupa. Ngunit pagkasabi niya ng mga salitang yun ay nakita nila ang pating na tumutubo ang maraming binti ng tao at naging isang takot sa amphibious. Ngayon, lahat ay nagpapanik at nagmamadaling tumakas. Ngunit ang pating ay bumangga sa isang pader na nakaharang sa kanilang daan. Nagtago sila sa isang kalapit na bodega ngunit hindi nakarating ang boss at ang kanyang ingay ay nakakuha ng atensyon ng zombie shark. Napagtanto ni Akira na nasa panganib ang boss at nagpasya siyang iligtas ito sa kabila ng paghamak ng boss sa kanya. Hindi siya maaaring basta na lang tumayo at panuorin siyang kainin lalo na't may shark-proof suit sa storage room. Nang malapit ng lamunin ng boss, dumating si Akira na suot ang shark-proof suit sa tamang oras. Sinipa niya ang zombie shark at sinubukang harapin ito ng harapan sa pag-aakalang hindi siya matatalo sa suot na suit. Ngunit mabilis siyang natalo. Ang mas malala pa, pinapasok ng desperadong boss ang mas maraming zombie at iniwan si Akira. Mabuti na lang at sa boss lang interesado ang mga zombie. Dumating si Kenichiro sakay ng forklift at si Akira, na nagpupumiglas at nakalaya, ay iniwan sa kanya ang zombie shark. Akala nila bibigyan sila ng forklift ng pagkakataong lumaban ngunit mabilis itong natalo. Kinailangan itong iwanan ni Kenichiro at tumalon sa gusali sa pamamagitan ng isang butas sa dingding nang maipit ang zombie shark, ngunit hindi pa tapos ang krisis. Pinalibutan ng mga zombie ng boss si Akira at habang kayang tiisin ng shark suit ang kagat, hindi nito mapigilan ang sakit. Mabuti na lang at dumating si Shizuka na may dalang loudspeaker para ilihis ang atensyon ng mga zombie at humantong sila sa paglubog sa tubig kasama ang lahat ng zombie. Sa wakas ay lumabas na rin mula sa pinagtataguan ang boss. Pinuri silang tatlo habang pinapanatili pa rin ang kanyang awtoridad. Kahit ang zombie shark na nakulong sa butas ay tila nandidiri sa ipinakita nitong itsura, at ang malakas na pagbagsak nito ay nagpawala ng malay sa boss. Sumugod si Akira para tingnan ngunit siya ang naging bagong target ng zombie shark. Mabilis na dumampot si Akira ng isang piraso ng kahoy para subukang lumaban ngunit wala itong silbi. Kinagat at mahigpit na hinawakan ang kanyang kanang kamay. Maganda nga ang kalidad ng protective suit ngunit kung magpapatuloy ito,
Hindi siya kakagatin hanggang mamatay kundi iiyak hanggang mamatay. Nang mga sandaling iyon, nagkaroon ng magandang ideya si Shizuka. Kumuha siya ng mga baterya mula sa kanyang flashlight para i-electroshock ang pateng. Gumagamit ang mga pateng ng mga sensor para mahanap ang kanilang biktima kaya kung ma-shock niya ito, maaaring hindi paganahin ang mga sensor nito. Bagamat hindi sila sigurado kung gagana ito na lang ang tanging opsyon na mayroon sila. Dahil ang shark-proof suit ni Akira ay nagsasagawa ng kuryente, kailangan nilang ibigay sa kanya ang mga baterya. Sa wakas ay nakalaya si Akira at mabilis nilang ipinaliwanag ang plano. Ngunit sa sumunod na segundo, pinalipad ng zombie shark si Akira. Mabilis na inihagis ni Kenichiro ang mga baterya kay Akira ngunit tinamaan din siya ng pateng. Mabuti na lang at nasalo ni Akira ang mga baterya. Nang makitang bumagsak si Kenichiro, nagalit si Akira. Sinugod niya ang pateng habang nakakuyom ang mga baterya sa kanyang kamao at tinamaan ito ng malakas na suntok sa ilong ng zombie shark. Gumana ng mahusay ang pamamaraan at tumigil sa paggalaw ang zombie shark. Nang matapos ang krisis, naghanda ang mga nakaligtas na umalis dala ang mga supply ngunit hinarap sila ng boss. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi sila umatras. Nakita nila ang pagiging makasarili ng boss kung paano niya inalagaan ang kanyang sarili, hinayaan silang mamatay. Hindi karapat-dapat maging pinuno ang ganoong klaseng tao. Umalis silang lahat palayo. Iniwan ang boss na mag-isa, si Akira at ang dalawa pa ay nagpatuloy sa isang bagong landas tungo sa kaligtasan. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang pangarap na dapat tuparin at sama-sama nilang naisa sa katuparan ang mga ito sa post-apocalyptic na mundong ito.